Hi po, ito yung part 3 nung video na kinikreate ko, no? About creating vlogs. So, ngayon, nandun na tayo sa step na we set the draft yung vlog. Paano natin to ini-edit? So, sa akin, ina-upload kasi namin yung, yung website namin kasi powered by Shopify. So, dito sa Shopify, kinikreate na, dito ako nagkikreate ng page ng vlog. So, sa akin, una muna, binasa ko na siya, no? Sa akin, yung gawa naman ni ChatGPT is pasok naman sa banga. So, i-edit ko na lang siya. So paano ko siya i-edit? So, una, importante po sa blog writing is yung mga, ano mo, subtopic ba? Meron tayong topic which is yung Valentine's gift mug. Ito yung, yung topic natin. Keyword topic natin yan. Pero meron tayong mga subtopic na about dun sa topic. Okay? So, sa akin, ang una kong ginagawa is, ginagawa ko munang H2 yung mga subtopic. Importante ito kasi through SEO, si Google, okay, kinocrawl niya yan. Tandaan nyo, ang Google, they crawl, let's say, pages sa Google through data, through keyword, through link building. So, hindi sila, si Google, hindi niya papansinin ng isang, article. Hindi niya babasahin yan. Lagi siyang data, okay? So, sa akin, pag nakita ni Google na let's say, let's say, naka H2 to, ibig sabihin imported to. Okay? Ganun lang kasimple. Ganun mo lang kasimple. Ika-categorize siya. So, dapat ka na sa topic, naka H2 siya. Naka headline to siya. Okay? Sa akin, And then, oops. Ayan. So, sa akin, i-ano ko to. Itong mga ano na to, tips, integrating art. So, akin, i-H2 ko lahat yan. And then next, kung nakikita nyo yung mga, naka-bold point. Okay, naka-bold sila yung mga keyword na tina-target ko na i-link dun sa blog. So, for example, itong keyword ko na Valentine gifts, sa first paragraph, naka-bold siya. Ito din naka-bold siya. Kasi pag nakita ni Google yan, control ni Google yan, na naka-bold. So, ibig sabihin, give emphasis dun sa topic. Okay? So, yung keyword na Valentine's gift mug, yun yung pinaka-target natin. Okay? So, sa akin, so, ganyan ko siya i-edit, no? Ang una ko, next ko na gagawin, titingnan ko kung ano itsura niya sa website ulit. Lagi ko siyang tinitingnan kasi sa website kung ano itsura. And then, next is, ayan, titingnan ko kung medyo crowded ba yung mga words. Okay? Minsan kasi, meron mga ang reader sa isang website or sa isang blog, tumatagal lang yan ng mga 10 seconds or 5 seconds. Not unless very interesting yung blog topic mo that could get that, let's say, catch up the interest of your reader. So, minsan, binabasa lang nila yung first paragraph, hindi na sila nag-count to in conclusion. Okay? So, kailangan introduction pa lang maganda na. Okay? Introduction pa lang, meron ng catch up dun sa reader mo. So, sa akin, looking for the unique, thoughtful Valentine's gift, starting with a question could be a good introduction. Kasi, you're setting the mindset of your reader. Okay? So, sa akin, ganyan ko siya gagawin. So, magpapatuloy akong titingnan ko rin kung medyo crowded ba siya. Madalas, ine-edit ko to. Ayoko na medyo, tawag dito, medyo mahaba. Pag ang isang, let's say, 2 sentence, after 2 sentence, nag-skip na ako. And then, I make it na tab. Ayoko na medyo nagka-crowd yung, niya,
yung mga words niya. Ayoko medyo nagka-crowd. So, kaya, ayan, madalas, well, ayan, okay naman yun, 2 sentence. Ayan. Ayoko nagka-crowd. Ayokong medyo masyadong gusto ko may mga spaces. Which is, sa SEO tutorial, makikita nyo yun. May mga vlogger, madalas ganyan lang ang itsura. Kasi syempre, meron kasing mga follower, meron kasing mga reader talaga na hindi talaga rin magbabasa yan. Okay? Sige, ikaw tanongin kita, kailan ka huling nagbasa ng isang buong vlog? Diba, hindi mo maalala. Kahit ako eh. Babasahin ko lang yung isang vlog if very interesting topic. Minsan, I usually just look for let's say, the introduction. After nun, hindi ko na. And then, titingnan ko lang yung mga pictures, ganyan. So, ganun yung pinaka parang, pag nag-edit ka ng vlogs or nag-create ka ng vlog, you always put yourself as a reader, not an author, okay? Titingnan mo kung ako ba yung nagbabasa nito, interesting ba siya sa akin? Okay. Kasi, kung ikaw nagsusulat ng vlogs, and then sa'yo, hindi palang interesting yun, walang magbabasa ng vlog mo. So, kailangan, you always put yourself in your reader's shoes. So, tatanungin mo, interesting ba siya yung topic? Okay. And then, kung naramdaman mo na interesting siya, so, go for it. Okay? So, medyo na-edit ko na yung mga letter. So, next na gagawin ko dito is, maglalagay ako ng features photo. So, kung makikita nyo dito sa website, no? Dito sa website. Ang tawag dito is featured photo. Okay. So, pag sa Google search, search mo yan. Nag-appear yan sa Google search. Okay. Tingnan natin kung mag-appear siya sa Google search. Pag nag-appear siya sa Google search, ayan. Yan yung itsura niya. Okay. And then, pag sa blog, featured photo, ayan yun. Featured photo yan. Malaking bagay yan. Dapat catchy yung featured photo mo. According din sa topic mo. So, sa akin, ang gagawin ko dyan, isa-search ko tong topic na to. Yung headline, ay yung title ko. Ganito ako maghanap ng image, no? Sa Google. Hanap ako sa Google. Ultimate Guide Valentine's Gift Mug. So, sa akin, hanap ako ng catchy. Ito, pwede to. Pero minsan kasi alam nyo, merong copyright din kasi. So, paano ba natin tinitingnan kung may copyright ba yung yung isang photo? Punta ka sa tools, usage, Creative Commons license. Yung mga photo na makikita mo doon, na yan, mga hindi na sila copyrighted. So, malaya ka nang gamitin na sila. So, sa akin, parang interesting tong photo na to. Pwede pang maghanap. So, sa akin, ganun ko siya hanapin kung sa photo. Gusto kong separate video yung sa photo kasi medyo, din yan eh. Marami din akong tinitingnan kung paano siya gagawin. So, pero so far, ganun yung pag-edit ng vlog sa Shopify, okay? So, let me know lang pag may questions, comment lang. Pa-subscribe na rin. Salamat!